Okay, tignan nyo po. Imbes po na corruption ang binabanatan, si BP Sara pa rin po. Tignan nyo mga banat nila kay BP Sara. Oh, may picture po dito si BP Sara na masaya po siya na kasama niya po yung mga senador. Ano po sabi nila? Oh, no question, approve agad. Yan. Dito naman po sa sinabi, na-approve agad yung budget ni BP Sara. Ito po ang mga malilikot ang pag-iisip. Sabi po, tuwan-tuwa sila na almost 1 billion na naman ang nanakawin ni Inday Saltik. Meron po bang nagsabi na may ninakaw si BP Sara? Wala naman po eh. Wala po. Kayo po ba? Meron na po ba? Sino po yung taong nag-akusa kay BP Sara na may ninakaw siya? Si Saldi ko po, inaakusahan si BBM, si Martin Romualdez. May nag-aakusa. Dito po kahit isa walang nag-aakusa. Kay BP Sara, panay pasaring. Pero wala po eh. Paano ninakaw ni BP Sara? O hindi nila masabi. Ang lagi lang nilang sinasabi, hindi maipaliwanag. Kaya, ang konklusyon nila, may pagnanakaw. Ay, confidential fund kasi yan, kaya ninakaw yan. Di magnanakaw na lahat na may confidential fund. Sino kaya pinakamalaking confidential fund? Ang Pangulo ng Pilipinas. Kung susundan natin, yung sinasabi nyo, pag hindi pinaliwanag yung confidential fund, magnanakaw. Lahat po, magnanakaw kasi hindi nila pinapaliwanag yung ang confidential fund nila. Precisely kasi po, precisely kasi nga po, hindi naman po talaga pwede paliwanag. Ito pa isa. Proud sila sa record-breaking approval of OBP budget. Hindi yan parliamentary tradition, corruption yan. Pag inapprove mo pala yung Vice President budget, corruption, ano tawag nyo sa pag-approve sa DPWH na punong-puno ng corruption? Pagpapatiwakal. Okay lang. Wala tayong sounds? Okay. Hindi po walang ebidensya kay BP Sara. Mali po yan na walang ebidensya. Walang nag-aakusa ng kahit na ano. Wala. Hindi po ebidensyang hinahanap kay BP Sara eh. Akusasyon. Sino nag-akusa? Sino sa mga congressman na ninakaw ni BP Sara ito? Wala po nagsasabi. Magbasa po kayo. May Google naman eh. Naninakaw niya, binulsa niya. Napunta sa kanya. Ilang porsyento? Magkano? Sa 125 ang napunta kay BP Sara? Lahat? Sino nagsabi nun? Wala. Wala nga kayong akusasyon eh. Hindi may ma-anomalya. Hindi may paliwanag ang ma-anomalya. Hindi nyo pala may paliwanag eh. Eto pa isa. Si Sandro Marcos, regardless of position and who you are, no one is above the law. Correct. Given that I have nothing to hide, I hereby submit myself for the investigation by the ICI at their earliest convenience. O ICI, nagpapa-imbestiga na si Sandro Marcos. Pumunta na po tayo sa Ilocos Norte, ICI. Magalong, punta na sa Ilocos Norte. Imbestigahan nyo na raw siya. Ano ba inaakusa sa kanya ni Chavit Singson at ng lahat ng tao? Mayroon siyang mga insertion. Mayroon siyang merong mga ghost project at saka substandard project. ICI, welcome daw sa kanya. Sinasubmit niya yung sarili niya for investigation. Punta na sa Ilocos Norte. Hindi nyo po makikita sa opisina ninyo. Wala kayong makikita sa opisina ninyo na ghost project. Wala kayong makikita sa opisina ninyo na substandard project. Pumunta po kayo sa Ilocos Norte. I-welcome po kayo ni Sandro Marcos. Baka kasama siya pa siya mag-iikot. Kasi ang gaganda po ng ng mga ghost project at saka mga substandard project. Ay, bara, hindi pala.
Ito po ang paninira pa kay BP Sara. Sabi po ni Justin Manila, Sara Duterte should get a new spokesperson. No one is buying the Saldico video. Ang bintang na po, si Saldico raw ay spokesperson ni Sara Duterte. Antindi, no? Napag-ugnay-ugnay ninyo. Alam niyo po ang nangyari, magkakasabwat po sila. Sindikato po yan eh. Kasama po si Saldico, kasama si Martin. At ang pinakahid nila, kasama rin. Hindi ko na sasabihin. Kilala nyo na lahat. Tapos sasabihin nyo, pag nag-away-away yung sindikato, kasalanan ng mga Duterte. Ano ba naman yan? Pag merong sindikato na pumalag sa kapwa nila miyembro ng sindikato, biglang Duterte agad. Yung mga dialogue ninyo parang ano eh. Kamakailan lang sinasabihan ni Saldico ng Sheminit eh. Natutuwa kami kasi yung mga sindikato na kasama si Saldico, nagbubulgara na sila ng kanilang mga nalalaman. No? Pero hindi ibig sabihin na DDS na si Saldico. Anak ng pupang pag-iisip yan. No? Di ba? Diyan kayo hindi pinaniniwalaan ng tao eh. Porkit nag-away-away yung mga sindikato ng mga magnanakaw. Porkit nagbulgaran sila, nagbatuan sila ng akusasyon. Magiging DDS na yung isa? DDS na bigla? Problemahin nyo yung ibabayad sa inyo dahil nawawala yung 50 million. Ito, marami siyang sinabi, pero ito lang po. After Kiko Barsaga, who is now Laos. Talaga? Laos na si Kiko Barsaga? Ikaw ang nagpasya? Justin Manila? Ikaw ang nagpasya na lalaos? Buti nga yun. Kung nalaos, ibig sabihin sumikat. Ikaw. Hindi ka kakilala. Kung hindi ko pa binasa yung mga sinabi mo, hindi ka makikilala ng mga viewers ko eh. Ito pa isa, si Thea Tan. Tignan nyo to ha. Sabi niya, binabanata naman si Rodante Marcoleta. Akala ko ba sabi ng DDS, male version ni Miriam Defensor Santiago, si Senator Rodante Marcoleta. Bakit parang hindi niya alam ng pinaka-basic na argument requirement para magkawaran to pares na kailangan mo munang may sinampang kaso sa Sandigan Bayan? Kasi kino-question po ni Marcoleta sa kanyang pagko-question, bakit wala pang warrant to pares si Congressman Martin Romualdez? Sasabihin kagad ni Thea Tan, akala ko ba sabi ng DDS, male version ni Miriam Defensor Santiago, si Senator Rodante Marcoleta? Bakit parang hindi niya alam ang pinaka-basic? Alam po niya. Eto naman, ibabalik ko sa iyo, Thea Tan. Akala ko matalino ka. Pero hindi mo naunawaan yung tanong ni Marcoleta. Bakit wala pang warrant to pares si Marcoleta? Ay si Martin Romualdez. Kung hindi mo alam kung bakit, o kung hindi mo kayang sagutin kung bakit wala, kasi yung amo mo, amo niya si Martin eh. Alam mo na kung bakit wala pang warrant to pares. Nililigtas nga yung amo mo eh. Huwag ka mag-alala. Pag sukol na yung isa, ipapakain na rin sa mga aso yung amo mo.